Punta tayo sa Riden, sinasabi ni Lowell na ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa pagprotekta sa Riden nang ito ay nasa panganib dahil sa walang pag-iingat. Ang kasalanan na ito ay hindi karapat-dapat na estratehiya. Babayaran niya ng utang na loob ito habang buhay, sinasabi ni Piaro na naligtas nila ito, ang ginawa niya ay karapat-dapat lang sa kanyang sahod. Sinasabi ni Zednas na ginawa niya ang pagdepensa sa isang giant city sa isang 73 silver na sweldo na nagkakahalaga na sahod. Sinasabi nila Elia na ang ibig sabihin ba nito ay hindi ganoon kalaki ang halaga ng Riden, si Mr. Piaro ay kahanga-hanga talaga. Sa isip-isip ni Lowell na naghukay siya ng mga ugat ng tubig sa buong lugar at nagtaas ng kalidad ng trigo, hinahayaan ang mga mamamayan ng Riden na kumain ng maraming tinapay. Ito ay ang lahat ng resulta ng kabutihan ni Mr. Piaro. Sa palagay niya ang isang swordsman ng kanyang kalibre ay magagawa rin ito bilang isang magsasaka. Sa ibang bagay, sino ang legendary farmer na ito, hindi pwede si Mr. Piaro, dahil ang layunin niya ay maging sword saint. Tinatanong ni Lowell na medyo malakas ang mga invader. Paano niya sila natalo mag-isa? Sinasabi ni Piaro na tinulungan siya ng mga lalaking yan. Nagtataka at sa isip-isip ni Lowell na mga magsasaka. May mga magsasaka ba sila sa Riden na ganyan kalakas? Sa isip-isip ni Crowgell na ayaw niya na talaga makipag-ugnayan sa kanila. Kung mabubunyag ang kanyang identity, magkakaroon ng malaking gulo. Sinasabi ni Crowgell na tinatawag na siya ng nanay niya, kaya aalis muna siya saglit. Sabay log-out si Crowgell, natarante naman dito si Damian at sinasabi nito kay Crowgell na sandali lang. Nagtataka naman dito si Lowell kung bakit siya nag-log out, ibig sabihin siya ay isang player. Dapat mataas ang kanyang level para makarating dito sa Riden. Bakit sila magsasaka? Tinatanong ni Lowell kung sino sila ay mga user. At bakit mga magsasaka sila dito? Nauutal-utal pa sumagot si Damian hindi pa makapagsalita. At sa isip-isip nito na hindi niya masasabi sa kanila na ang kanyang title ay Goddess's Proxy at na-trap ng isang magsasaka para magtrabaho dito. Pero sila pa din ang mga followers ni Mr. Greed, siguro hahayaan nila siyang magkaroon ng makikinig sa kanya kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang mga kalagayan. Tinanggal nito ang kanyang sombrero at sinasabi ni Damian na nice to meet you. Nagulat at nakilala naman agad ito ni Tobin, dahil paladin din dati si Damian. Gulat na gulat at sinasabi ni Lowell na siya ito, ang lalaki na sa second sa paladin rankings sa pamamagitan ng Rebecca Church, ang simbahan na pinakamahirap sundin. Pero isang araw, nawala siya sa mga rangkang, maraming mga sabi-sabi at mga nag-iisip na nakakuha siya ng hidden class. Ang sikat na otaku, ang pinakamalakas na paladin ng Rebecca Church, Damian. Bakit nandito siya? May malakas na umiiyak sa loob ng kastilyo. Ito pala si Kalbo at sinasabi nito na pinaglalaban niya ang lahat sa kanyang sarili para iligtas ang babaeng mahal niya. Isa itong kalunos-lunos, sinasabi ni Lowell na naiintindihan niya ang kanyang mga kalagayan. Pero bakit siya nasa bukid? Hindi ba sila consider bilang isa sa mga kandidato para maging susunod na papa, Mr. Damian? Sigurado siyang ay tratrato siya ng kanilang administrator na parang VIP kung kakausapin niya lang siya. Umiiyak at sa isip-isip ni Damian na hindi pa siya pinapasok sa city. Sinasabi ni Damian na palagi niyang gustong magtrabaho sa bukid. Sa isip-isip ni Lowell na may nangyari ba sa kanya, sinasabi ni Lowell na speaking of, sino yung ibang tao na kasama niya? Sinasabi ni Damian na hindi siya sigurado, hindi sila laging magkasama, at palagi niyang nililihim ang kanyang identity, sa isip-isip ni Lowell na sigurado siyang tinaboy na siya ni Mr. Piaro kung delikadong individual siya. Sa ngayon, bantayan na lang nila siya, hindi masasabing pareho para sa taong ito, sinasabi ni Lowell na sige, Mr. Damian. Ang Overgeared Guild ay susubukan at kukumbinsihin si Lord Greed na iligtas ang anak ni Rebecca at tulungan siya na manalo sa pagiging papa. Tuwang-tuwa at sinasabi ni Damian na seryoso. Siya si Damian, nagpapasalamat at super grateful. Sa isip-isip ni Lowell na kung mamanage nila ang isang temple na nakatayo sa Riden, magkakaroon sila ng isang city buff, tataas ang kanilang populasyon, at kahit ang mga precious followers. Hindi nila pwede hayaan ang kahanga-hangang pagkakataong katulad nito. Sinasabi ni Rabbit na ang pambihira at kahanga-hanga na gawa na nakuha niya sa labanan sa mga invaders. Ipinatawag niya sila dito ngayon para bigyan ng rewards para dito. Trabaho ng administrator na magbigay ng sapat na compensation pagkatapos ng lahat. Sinasabi ni Piaro na hindi na kailangan, hindi siya naging ganoon ka-attach sa material na bagay.
Sinasabi ni Rabbit na ito ay basic governance upang bigyan ang mga tao ng rewards na dapat nilang bayaran. Sa isip-isip ni Rabbit na mukhang nagulat ang lahat kung ano ang kakayahan ng farmer na ito. Nakaskop na siya sa kanyang discerning eye sa kasanayan ng lalaking ito. Ang dahilan kung bakit pinananatili niya siya bilang magsasaka sa buong panahon na ito, dahil sa kailangan niya magbayad ng ilang milyon ginto para sa kanyang sahod kung babayaran niya siya ayon sa kanyang level ng kasanayan. Hindi afford ng financially unstable ng Ridden, sinasabi ni Rabbit na ito ay bagong kontrata na ginawa niya sa pagbibigay sa kanya ng maraming compensation na maaaring ibigay niya sa ilalim ng kanyang autoridad. Siya si Administrator Rabbit, gamitin ang magsasaka na si Piaro bilang caretaker ng mga bukirin ng trigo, at itaas ang kanyang sweldo sa naaayon. Inaasahan niya ang patuloy na pakikipagtulungan sa kanya. Sa isip-isip ni Rabbit na isang pilosopiya lamang ang naghahari sa pamamahala sa Ridden. Kunin ang pinaka-greatest good, para sa pinakamababang halaga. Sinasabi ni Piaro na 2 gold 30 silver, 3 beses na mas malaki ito ng dating bayad niya. Salamat sa pagdaan sa gulo, sinasabi ni Damian na salamat sa kanyang kagandahang loob. Sobrang nagpapasalamat sa regalo niya sa kanya ang kanyang Isabel Chan printed body pillow. Sinasabi ni Rabbit at Lowell na huwag siyang mag-alala, hindi pinababayaan ni Ridden ang mga tao nito, at sipsipin ang lahat hanggang sa bone marrow nito, ang ambisyong na plano ng 7 large guilds upang sugpuin ang budding powerhouse ni Greed, napigilan bago pa maabot ang Ridden at nakaharap nila ang lalaki na puno ng katanungan, nakakagulat ang mga headline. Katulad ng top 10 magician sa kontinente, lumalaban para kay Greed. Binuksan ang floodgates. Ito ay humahantong sa iba't ibang uri ng balita at paksang na kumakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng bagyo. Hindi kumpirmado ang katotohanan na kumakalat sa mga online broadcast. Basahin natin ang mga comment ng mga tao. Comment ni Bold Magician na si Greed ay nagmamay-ari ng isa sa top 10 great magician. Si Asher ay tila isa sa kanyang mga lingkod. Comment ni Super Elra Wargades na si Greed ay pinapalabas sa TV araw-araw sa American television. Comment ni It's Outside Dangerous na walang kahit isang tao sa Japan na hindi nakakaalam kay Greed, tinataya niya. Comment ni Tip Only My Wallet, sinabi ng kaibigan ng aking kapatid na tinalo sila ng isang magsasaka. Comment naman ni streamer na sinasabi mo, tycoon game na ba ito ngayon? Viral ang broadcast ni Bunny Bunny, sa unang convert ng insidente, tagumpay ang pagsilang muli ng pinaka-greatest streamer. Pero, hindi nakarating ang balitang ito sa taong aktwal na paksa ng lahat ng ito. Ito ay dahil pinili ng Overgeared Guild na huwag magpadala sa kanya ng anumang mensahe o balita, sa takot na ito ay makagambala sa kanyang quest. Pagkatapos ng 3 linggong paglalakbay, nagbukas na sa huli ang mga pangunahing characters show, sa Heron Empire Capital, Titan, sinasabi ni Greed na malayo pa siya sa city, pero nakikita niya na ito mula dito, ito ay napakalaki, baka ilang beses na mas malaki ito kaysa sa Reinhardt, at ang lungsod na yan ang kapital ng Ethnal Kingdom, mahaba ang paglalakbay. Pero na-manage niya ito ng mabuti sa paggamit ng oras na yun, nickname, Greed. Level, 271 class, Pagmos Successor, Strength, 2,770, plus 160. Stamina, 1246, plus 230 Agility, 1626, plus 130 Intelligence, 711, plus 340. Dexterity, 1634, plus 680 persistence, 758, plus 130. Composure, 658, plus 130 Indomitable, 713, plus 240. Dignity, 1566, plus 130 Insight, 1406, plus 130 Courage, 602. Plus 130. Demonic Power, 31, bumaba ang kanyang paglago dahil sa penalty na yan mula sa paglikha ng kanyang ikalimang legendary, pero ito ay ilan pa rin sa mga kahanga-hanga mga numero. Equipment, stats, at pag-control, siya ang pinakamahusay sa lahat ng bagay ngayon. Sa anuman kaso, dapat nandoon sila, ang kaaway ni Piaro, ang nag-frame up sa kanya at nawala sa kanya ang lahat. Sige, tingnan nila kung anong klaseng tao sila. Kinuha nila sa kanya ang lahat, kaya mas maganda na maranasan ang parehong sitwasyon. Nandito siya para patayin siya, ang lugar ni Piaro. Asmafel, may sumisigaw at napapamura ito, sumasabay sa malakas na ulan ang kanyang pag-iyak. Ito pala si Asmafel,
Asmaphel, ang panganay na anak ni Count Podro. Siya ay anak ng isa sa mga top combatant household sa Empire. Sumali siya sa Red Knight sa edad na 20 at maraming outstanding na nakuha at para sa kanyang pamilya at sa Empire. Pinupuri ang kanyang marangal na katangian at katapatan. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Piaro, maging mga haligi na sumusuporta sa imperyo. Hanggang nahulog si Asmaphel sa mga paksa ni Empress Marie, ito ay nagdulot para sa kanya para saksaking sa likod ang kanyang mga kasama at ng kanyang best friend. Napapamura at sinasabi ni Asmaphel na Empress Marie. Ang kanyang nagniningning na kagandahan, kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa ulo niya. Habang bumubuhos ang alak sa kanyang ulo sabay umiiyak ito at sinasabi nito na siya ay humihingi ng paumanhin. So, sorry, pero kahit ilang daan o libong beses siyang umiyak o sumigaw, alam niya na hindi ito aabot sa kanya. Mahal niyang kaibigan, nilason siya ng babae na yan. Piaro, ang mahal kong kaibigan, may dumating na mga Red Knight at tinatanong nito kung ano ang nangyayari Sir Asmaphel. Umiinom na naman siya, araw-araw na nila siya na pinuprotektahan? Nagiging issue na ito, maaaring bang tumahimik at bumalik na siya sa kanyang bed chambers. Nagulat naman ang isang Red Knight na may bumato sa kanya ng baso at tinamaan nito. Si Asmaphel pala ang bumato at sinasabi nito na tumahimik na lang siya, aso siya ng Empress. May dumating at nakaramdam ng takot dito si Asmaphel, sinasabi nito na ang kanyang salita, ganito talaga ang ginagawa niya araw-araw, alam niya na ang pagkabigla ng nakamamatay na sugat ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, pero kung ito ay magpapatuloy, ang paghihirap na dinaranas nila upang pangalagaan siya ay nagbibigay ng kalabuan, hindi ba? Ilang taon na siya pinagtatakpan ng manor na ito, sa karaniwang ito, may kakayahan pa ba siya na harapin ang liwanag, Sir Asmaphel, Dib? Black Magician, takot na takot at sumisigaw at sinasabi nito na lumayo siya sa kanya, at tumigil na siya. Sinasabi ni Dib na I'm just take care of you like I've always done. Pero lagi niya ito tinatanggihan. Hindi niya ba gusto naging malaya sa sakit? Sumisigaw at sinasabi ni Asmaphel na tumahimik na siya. Kahit buong buhay niya na bayaran ang kanyang mga kasalanan, hindi ito magiging sapat. Tumakbo si Asmaphel at tumalon sa bintana, paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niyang kaibigan, humihingi talaga siya ng paumanhin. Hindi ang katawan o ang kanyang isipan, sinasabi sa kanya na magkano pa ba ang kanyang babayaran. Pero, kaibigan ko, sana mabawasan man lang, sinasabi ni Dib na ang kanyang ugali ay hindi na ito pwede. Magiging galit na galit ang Empress kung malalaman niya kung paano niya itrato ang kanyang katawan sa panahon ng ulan. Hindi ba siya nagsasawa sa paglaban, ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay hindi na sa kanya ng buo. Kahit ang kanyang imahinasyon ay kailangan ng pahintulot na gamitin. Dahil hindi na sa kanya ang kanyang katawan na hindi nangangahulugan na ang mga nanonood sa kanya ay hindi maaaring manatiling at mag-relax. Maraming effort at kalidad na ingredients ang inilalagay sa black magic at potions na ginagamit para sa kanyang pag-brainwash, kung tutusin. Kung ang isang puppet ay hindi sumusunod ayon sa hiling ng Panginoon, pilit na binabaluktot ang mga kasukaso nito para masigurado ito. Kaya mag-ingat, sa tuwing umuusbong sa kanyang isipan ang mga walang kwentang pantasya, siguraduhin niya ito, ang kailangan niya lang gawin ay manatili bilang masunurin na shell, tama? Paulit-ulit niyang binabanggit ang isang pangalan ng isang tao ngayon lang, tinatanong ni Bid na sino si Piaro, sinasabi ni Asmaphel na si Piaro, sino si Piaro, habang nahuhulog ang alak sa lupa, binabanggit ang pangalang na Piaro, si Piaro ay isang traidor ng Empire, at ang kanyang kaaway. Sa Raiden, may lumabas na notification na kumpleto mo na ang quest, ang fun and exciting training. Hidden Quest, sa isip-isip ni Kraugle na umabot na siya sa dulo. With this, nasa 4th stage na siya ng Sword Saint candidate. Isang stage na lang hanggang maabot niya ang cusp of Sword Saint. Ang kanyang mga kalyo sa kanyang mga kamay at natatakpan ng dumi. Sa palagay niya nakuha niya ang kaunting sulyap sa kung anong landas ang pinili ni Mr. Piaro. Tinatanong ni Piaro kung aalis na ba siya, subukan niyang bisitahin siya dito ng madalas. Lagi siyang welcome dito. Sa isip-isip ni Kraugle na nalampasan niya ang hadlang sa kanyang landas dahil sinanay niya ang kanyang sarili sa paggawa ng walang katapusang fieldwork kasama siya. Masaya siyang nakilala ang lalaking ito, kahit hindi niya siya natalo sa huli. Noong una, labis siyang nadismaya sa pag-iisip na tinalikuran niya ang landas ng Sword Saint. Nang siya ay naging legendary farmer, pero sa realidad, nakahanap siya ng sariling niyang daan.
Nakahanap siya ng landas nang hindi nakatali sa kanyang klase, sa pamamagitan ng pagsasama ng kapwa blade at kagamitan sa pagsasaka. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang isang legendary class. Sinasabi ni Kraugle na masaya siyang makasama siya sa bagong paglalakbay, pero nagsisisi siya na kinakailangan niyang iwan ang Riden para gawin ito. Mamimiss niya ang lugar na ito ang first time na naramdaman niya ang ganitong pagpapahalaga sa isang lugar. I'll treasure the precious memories na nabuo ng isang buwan dito. Sinasabi ni Piero na I'm sure na may dahilan na magkita ulit sila balang araw. So enjoy your life, okay? Sa isip-isip ni Kraugle na kahit gaano katagal magiging sword saint siya. Upang maging isang taong may pantay na katayuan, at isang maayos na match laban sa lalaking ito. Magiging legend siya, gumamit si Kraugle ng white light sword. At mabilis itong nawala, sinasabi ni Faker na napansin niya siya. May isang tao lang ang kakayanin niya, nag-enjoy ba siya sa Riden? Sky above the sky, ang emperador, na si Wander, ay nagtipo ng mga manggagamot at pari mula sa lahat ng sulok ng lupain. Upang iligtas si Empress Ariet, na may sakit at nakahiga sa kanyang kama. Pero, walang makakapagpagaling sa kanyang sakit, ang legendary saintess lamang ang makakapagpagaling sa Empress. Kamatayan, ay hindi maaaring pigilan ng yaman o ang kapangyarihan ng tao. Hindi niya mapapabayaan ang mga kasaysayan ng imperyo pagkatapos namatay si Empress Ariet, pero ang alak lamang ang nagpapamanhid ng kanyang sakit. Ang isa na nagawang ilagay ang emperador, na nahuhulog, magkasama ang ikalawang empress na si Marie. Nabulag siya sa kanyang kagandahan, at siya ang ina ng ikaapat na prinsipe. Itinalaga niya ang kanyang sarili sa emperor upang magamit ang kanyang paboritismo. Pero, hindi niya ginawa out of love. Ginawa niya ito dahil sa kasakiman at sa kanyang autoridad at kapangyarihan. Nang nakaraang 3 taon, naglaho ang suporta ni Marie sa unang prinsipe. At nakuha ang pagbabalik ng reorganized Red Knights at Nobles, na nagtatag ng matatag na pundasyon ng suporta. Ang lahat ng ito ay ginawa upang gawin ng kanyang anak na ikaapat na prinsipe, ang magmamana ng trono. Walang kabiguan sa hinaharap na naisip ni Empress Marie. At ang kanyang pinakamalapit na confidant, ngumiti din ang Black Magician na si Dib na nagsilbi sa kanyang pamilya bago pa siya naging Empress. To be exact, ang nakangiti ay yung lalaking nagpapanggap na Dib, ang totoong Dib ay matagal nang patay. Sa isip-isip ni Dib na punuin ang mundo ng dark magic. Ilabas ang pagdating ng 33 Great Demon, at mag-imbita ng gulo sa surface world. Ang greatest illusionist at witch doctor ng Yatan Church, at ang ikapitong lingkod nito, Darkverse. Kung gagamitin niya ang pagiging lihay-timo ng ikaapat na prinsipe bilang pagkukunwari para magdulot ng pagdanak ng dugo sa imperyo, ang buong lugar ay magkakaroon ng magic power. Sa wakas, pagkatapos ng 3 taon na tinago niya ang kanyang identity, magtatapos na ang kanyang paghihirap. Nagtataka at napansin nito na may pumasok at sa isip-isip niya na isang intruder. Nagawa niyang basagin ang hadlang ng mga ilusyon na inilagay niya para kay Asmafel Manor. Nagmamadali at sinasabi ni Dib na tipunin ang lahat ng security personnel sa loob ng manor, ngayon na. Tinatanong ng guard na sa mga sandaling ito, pero bakit? Sa isip-isip ni Dib na yung mga Red Knight na yan. Lumilipat na ba sila bilang Black Knights, kahit matibay ang kanyang barrier, paano sila nagiging maluwag? Kung isa sa alang-alang kung gaano kalakas ang tiwala niya sa iba, si Asmafel ay isang taong kailangan nila sa kanilang panig. Pinipigilan pa nga nila ang mga tagalabas na pumasok sa asyenda dahil dito mismo, para mapanatili nila siyang buhay habang pinapanatili ang brainwashing. Sapat na lakas upang basagin ang barrier, at ang kanyang skilled na stealth ay sapat na para hindi mapansin ng mga guard ang kanilang pagpasok. Parang may skilled na daga ang pumasok, ngunit dito humihinto ang kanilang pag-unlad. Sumisigaw at tinatanong nito kung sino siya, ipakita niya ang kanyang sarili. Patuloy pa din ang pag-atake ng pumasok sa mga Red Knight. Sinasabi ng pumasok na nakakainis ang malalaking titan na ito. Mayroong mahigit 100 gusali, at kaka-rating niya lang sa ika-6. Alam niyang nahuli siya, ngunit para maging patas, mas matagal kung susubukan niya hanapin yung lalaki habang nagtatago siya ng 24/7. Si Greed pala ang pumasok at sinasabi nito na lumapit na lang siya sa kanya. Sayang ang oras, inabot siya ng 3 linggo bago makarating dito. Kaya tara na, gawin na nila ito, sinasabi ni Dib na kahit kailan hindi niya siya nakita o narinig. Pero parang halimaw siya sa loob at labas,
Inutusan na ni Dib ang kanyang mga army at sinasabi nito na isang insekto ang gumagapang sa kanilang halaman. Puksain ito, agad-agad, sumugod na ang mga Red Knight at sinasabi nila na yes sir. Sinasabi ni Greed na tiyak na mas mabilis sila kaysa sa mga sundalo na nilabanan niya sa ibang lugar. Nilabas ni Greed ang kanyang perfect divine shields. Rank Legendary, pero hindi sapat ang kanilang bilis. Keep it coming, gutom siya sa magandang laban. Gumamit si Greed ng Blacksmith Range, Blacksmith's Rage, Level 4, kapangyarihan ng attack para sa isang fixed time, plus 25%. Attack speed, plus 40% cost ng mana, 50 cooldown, 60 segundo. Sinasabi ng mga Red Knight na he wields that greatsword na parang walang timbang. Ang lakas niya ay nasa level ng isang ogre, wala silang chance na manalo one-on-one. Palibutan siya, tapos atakehin niya siya. Sa isip-isip ni Greed na tulad ng mga taktika na tumutulong sa malalaking pagkakaiba na ito sa kapangyarihan. Maaari niya ay clear out ang kalahati sa kanila gamit ang Transcended Link lang, pero sayang gamitin ang skill laban sa maliit na fry na ito. Pagkatapos ng pagsasanay ng 3 linggo ng kanyang blade, ito ang mga bunga ng kanyang pagtatrabaho. Pagkatapos atakehin ni Greed ang harap na punta siya agad sa likod. Sinasabi ng isang abnoy na nasa likod nila, nagtatago siya sa likod nila. Napapamura at sinasabi ng isang abnoy na ginagamit niya ang terrain laban sa kanilang. Sinasabi ni Greed na hulaan nila kung saan siya manggagaling, nahihirapan sila sa mula sa one-on-one. How about I take it easy on you? Tumaas ng 2 ang iyong demonic power. Demonic power, 71. Demonic power, tumataas ng 1 sa tuwing nakakapatay ng user o NPC. Sa isip-isip ni Greed na mahigit 60 tao na ba ang napapatay niya, pwede siyang pumasok sa impyerno kung tataas ang kanyang kapangyarihan ng demonic pero ayaw niya naman yun. Kung papatayin niya ang lahat ng NPC sa lugar na ito, tataas ito ng 150. Then, I guess, ito na ang oras para subukan ito. Sinasabi ni Greed na magagalit na siya ng labis. Sinasabi ni Noe na it's the meow appearance of hell's greatest demonic beast, name, Noe. Level, 151 species, Memphis status, satisfied, listahan ng mga kasalukuyang natutunan na skill, fluidization, soul ingestion, scratch, bewitchment. Sa isip-isip ni Greed na baka hindi tumaas ang demonic level niya kung papatayin ng isang pet ang mga kalaban niya. Anong klaseng demonic beast? Walang pinapatay si Randy noong nagliligtas sila sa UL tribe, kaya naging curious siya. And, on top of that, si Noe ay may bewitchment skill na nakakawalang gana lumaban sa mga kalaban. Inatake na ni Noe ang mga Red Knights. Ang kasalukuyang si Noe ay isang overpowered existence na maaaring mag-hunt ng mga halimaw na ang mga level ay ilang beses na mataas kumpara sa sarili nito. Nakakuha ka ng 125,600 experience points. Sa isang portion nito ay ipamamahagi kay Noe. Ang kanyang demonic power ay tumaas ng 1, napapamura na lang si Greed dahil tumataas pa din ang kanyang demonic power. Sinasabi ni Noe na lahat sila ay walang kwentang bagay. Mamamatay na sila lahat dito. Kinuha ni Greed si Noe at sinasabi nito na hoy, ikaw, bumalik na siya. Hindi siya nakakatulong, naiinis at sinasabi ni Noe na ang mga dekalidad na basurang tulad niya ay nangangahas na hamarang sa kanyang daan. Kapag siya ay nagsasaya, bitawan niya siya, paatake na si Greed at sinasabi nito na sa ngayon, manatili lang siya dyan. Kung tataas ang demonic level niya kahit patayin niya sila, mas mabuti kung makuha niya ang lahat ng experience points para sa mga kills. Malapit na siyang mag-level up, sumisigaw at sinasabi ni Greed na naiinis na siya. Makakapunta siya sa impyerno ng walang dahilan, sinasabi ng isang Red Knight na Sir Dib. Nakikiusap siya na bigyan niya ng sumpa ang hangal na nanghihimasok na yun. Sumang-ayon naman si Dib sa suggestions ng kanyang army. Mukhang sinasamantala ng insekto ang malawak na espasyo para tumakbo sa paligid. Kailangan niya consider ang paglipat kay Asmophel sa mas maliit na lokasyon. Ginamit ni Dib ang Corrupted Pentacles, Corrupted Pentacle. Gumagawa ng magic circle na lubos na nagtataas sa bilis ng pagcast ng black magic. Sinasabi ni Dib na bakit hindi nila markahan ang lokasyon sa pamamagitan ng pagpatay at pagkatapos ipalaman ng insekto na ito para gamitin bilang decor. Amplify damage. Ang dami ng pinsalang idinulot sa mga nagdurusa ay tumataas. Lower resistance. Binabawasan ang lahat ng resistance ng mga nagdurusa. Lower blessings. Lahat ng epekto ng mga kasanayang pagmamay-ari ng mga nagdurusa ay nababawasan. Umatake na ang mga Red Knight at sinasabi nito na ito na ang wakas.
Kara na, nagtataka at sinasabi ni Dib na sandali lang, para may hindi tama. Nagulat ito at sinasabi niya na ang kanyang sumpa ay hindi gumagana. Iwasan niyo siya, huli na ang lahat para sabihin na huli na, dahil nagpakawala na si Grid ng Link. Link level 5, you have resisted it, napapamura at sinasabi ni Grid na nasa daan siya patungong impyerno, at gayunpaman hindi nila siya pinadalhan ng pangalan na mababa ang karanasan na walang sinumang magtutulak sa kanya. Takot at sa isip-isip ni Dib na delikado ang lalaking ito. Kailangan niyang maglagay ng mana shields, sinasabi ni Dib na anong klase ang witchcraft ang ginagawa niya para hindi siya maapektuhan ng mga sumpa. Sinasabi ni Grid na hindi ito isang witchcraft, asshole, ito ay isang skill. Ginamit ni Grid ang passive skill na vital spot detection. Nawasak ni Grid ang ginawa ni Dib na shields, nagtataka at hindi makapaniwala si Dib at sa isip-isip nito na paano niya nakita ang weak spot sa mana shields niya. Tinatanong ni Dib kung anong ginagawa niya, tigilan niya ang bug na ito. Nagulat si Grid at tinatanong niya sa isip niya kung bakit hindi siya namatay. Mababa ang depensa ng mga Black Magician, dapat isang atake lang natapos na ito. Sandali lang, 20,500 ang combat power niya. Yan ang level ng isang failed monster. Hindi lang siya weak sauce Black Magician, parang mid-boss siya ng quest na ito. Pero kung totoo yan, bakit mahina siya? Takot at tinatanong niya sa isip niya kung sino yung lalaking ito. Ang mga sumpa ay hindi gumagana sa kanya, siya ang pinakamasakit na kalaban ng mga witch doctor na katulad niya. Maliban na lang kung tamaan niya siya ng attack magic sa weak spot niya. Hindi, wala sa kanyang magic ang gagana laban sa kanya. Siya ang may pinakamababang kapangyarihan sa labanan sa mga lingkod ni Yatan, kung tutuusin. Pero kahit ganun, wala siyang pagkakataong manalo siya sa kanya. Dahil kontrolado niya ang pinakamahusay na puppet sa lahat, lumabas siya at paiyakin ang langaw na ito. Asmaphel, sinasabi ni Grid na Asmaphel ba ang narinig niya? Tumatawa at sinasabi ni Dib na isa siyang ipis ng isang Black Magician na binigay sa kanya ang quest objective niya sa isang silver platter. Sinasabi ni Grid na nandyan na pala ang parcel niya. What a friendly delivery guy, magkano kaya ang shipping fee, dapat popular siya talaga.